Kaya pala takot na takot ang fans sa trade kay Kawhi. Diyos ko po. Ang Toronto Raptors nga po ay naghihintay pa rin sa resulta ng investigasyon ng NBA upang malaman kung matutuloy nga ba ang kanilang trade sa Los Angeles Clippers para nga po makuha itong si Kawhi Leonard. Ngunit sa kabila nga po ng kumpiyansa ni Leonard ay nananatili ang malaking kawalan ng katiyakan para sa buong prangkisa. Sa loob nga po ng ilang buwan, ang liga ay kumuha ng isang law firm upang imbestigahan ang umano'y paglabag ng Clippers at ni Leonard sa salary cap rules. Maraming mga bagong detalye ang lumilitaw. Ang iba ay pabor sa Raptors, ang iba naman ay hindi. Ayon pa nga po kay NBA insider na si Jake Fisher, ay naniniwala nga po si Leonard na matatapos ang investigasyon bago magsimula ang training camp na magpapahintulot sa trade na matuloy. Ang kanyang paniniwala ay batay nga po sa komunikasyon ng kanyang agent sa law firm na Wachtell, Lipton, Roser & Katz. Siyang nagsasagawa nga po ng investigasyon mula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Paano ba naman kasi mga kapatid, ang pag-asa nga po ni Leonard na matutuloy ang trade ay maaaring magpawi ng takot sa mga tagahanga ng Raptors. Ngunit hindi nito dapat ganap na alisin ang kanilang pag-aalala. Bagamat kumpiyansa nga po itong si Leonard, ay hindi nga po ito garantiya na magaganap ang trade. Madalas nating nakikita sa mga legal na sitwasyon na ang mga bagay ay nagkakaroon ng ibang direksyon kaysa sa inaasahan. Maaring ito ay paraan nga lamang rin po ni Leonard upang ipakita ang kanyang inosensya, lalo na't may mga bagong paratang na lumilitaw. Kabilang na ang isang ulat mula sa podcast ni Pablo Torre na nagbunyag ng isa pang posibleng paraan ng pag-iwas sa salary cap sa pamamagitan ng kontrata sa Daktronics, ang kumpanyang nagtayo nga po ng video board ng Clippers sa Intuit Dome. Sa proseso nga po ng batas, ang mga akusado ay inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala. Hindi nga po patas na ipalagay na nilabag ni Leonard ang anumang patakaran hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Ngunit may dahilan nga po kung bakit patuloy pa rin ang investigasyong ito, at dapat din nga pong isaalang-alang na ang Raptors ay may malaking kapalaran na nakasalalay sa trade na ito. Ang Raptors nga po ay ginugol ang buong off-season sa pagbuo ng kanilang kupunan sa paligid ng trade na ito. Kung hindi nga po ito matutuloy, ay masasayang ang kanilang buong summer. Babalik sila sa season na may halos parehong roster sa isang Eastern Conference kung saan karamihan ng mga kupunan ay bumuti na nga po. Kailangan din nilang tanggapin pabalik sina Brandon Ingram at Grady Dick at dalawang manlalaro na ipinadala na sa Clippers sa iminungkahing deal. Ang bottom line nga po dito mga kapatid, sa dami nga po ng magkasalungat na ulat na humantong sa iba't ibang konklusyon, imposibleng mahulaan kung ano ang tunay na magiging resulta. Kaya't ang pag-asa ni Leonard na makarating sa Toronto sa pamamagitan ng trade na ito ay pag-asa lamang. Si Leonard at ang Raptors ay patuloy na magbabantay sa resulta ng investigasyon. Umaasa na sa wakas ay ma-finalize na nila ang trade sa Clippers at makalipat na mula sa magulong off-season saga na ito. Ano sa tingin mo, matutuloy nga kaya ang trade ni Kawhi Leonard sa Raptors o mananatili pa rin siya sa Clippers? Samantala Westbrook sa Israel, kawawa naman. Isang nakakagulat na balita nga po ang kumakalat sa social media kamakailan. Ilipat na nga raw itong si Russell Westbrook sa Israel para maglaro sa Hapoel Tel Aviv. Ngunit totoo nga kaya ito o isa lamang itong walang basihang chismis? Nag-ugat nga po ang espekulasyon mula sa isang ulat ni NBA reporter na si Mark Jacobs sa X, dating Twitter nga po yan. Ayon sa kanya, may mutual interest umano si Westbrook at ang Israeli team na Hapoel Tel Aviv at sila raw ay nasa usapan na. Idinagdag pa niya na ang dating MVP ay seryosong nag-iisip na lumipat sa ibang bansa ngayong season dahil nga po sa kawalan ng katiyakan sa kanyang free agency. Madaling kumalat nga po ang ganitong klaseng balita, pero gaya nga po ng maraming viral rumors, may mga dapat nga pong suriin bago maniwala. Ayon sa mga source na malapit kay Westbrook, mas prioridad pa rin niya ang makakuha ng kontrata sa NBA kaysa lumipat sa ibang bansa. Kaya't ang mga ulat tungkol nga po sa Israel ay nananatiling walang sapat na basehan. Sa kasalukuyan, dalawang kupunan ng lumulutang bilang posibleng mapupuntahan ni Westbrook. Una nga po itong Sacramento Kings. Bukas pa rin nga daw sila sa isang reunion. Nakapaglaro na nga po siya sa Kings noong 2024 to 2025. Ngunit may mga suliranin pa rin tungkol sa kung
kung paano siya magkakasya sa kanilang rotation. At pangalawa, ito nga pong Houston Rockets. Naghahanap pa rin nga po sila ng isa pang locker room leader na gagabay sa kanilang mga batang manlalaro. Ang karanasan nga po ni Westbrook ay maaaring maging malaking tulong sa kanilang playoff ambitions. Ngunit hanggang ngayon, walang konkretong deal ang naisasara. Pero sa isang panayam nga po mula dito sa CNN, nananatiling positibo si Westbrook tungkol sa kanyang free agency. Hindi ko iniisip yon, sa totoo lang. Mahal ko ang paglalaro ng basketball at kung mangyari ito, gagana ito at iyon ang aking plano. Ayon nga po yan kay Westbrook. Hindi niya binanggit ang anumang plano na lumipat sa Israel at ipinakita niya na ang kanyang focus ay makakuha ng isa pang oportunidad sa NBA. Sa kabila nga po ng kanyang kahangahangang resume na isang MVP, 2 scoring titles at 9 na All-Star selection, ay nahihirapan pa rin nga po ang isang Russell Westbrook na makahanap ng bagong kupunan ngayong offseason. Ito nga po ang ilan rin sa mga dahilan. Hindi na nga po akma ang kanyang estilo sa modernong NBA. Mas pinapahalagahan na ngayon ng mga kupunan ng spacing at ball movement kaysa nga po sa mga isolation heavy guards. At ito pa nga pong hindi pa rin consistent ang kanyang outside shooting. 33.8% lamang ang kanyang 3-point shooting noong nakaraang season. Mas mababa nga po yan sa league average na 36%. Sa ngayon, ang balitang lilipat si Russell Westbrook sa Israel ay nananatiling walang matibay na ebidensya. Ang kanyang prioridad ay maglaro pa rin sa NBA at ang mga usapan sa Kings at Rockets ang mas dapat bantayan. Gaya ng lagi maging mapanuri nga po sa mga balitang kumakalat sa social media. Sa panahon nga po ngayon, ang isang simpleng tweet ay maaaring maging viral na chismis na walang katotohanan. Ano sa tingin mo, dapat bang mag-sign si Westbrook sa isang overseas team? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.